lods, another video na naman tayo, ano? So ito, at good evening, magandang gabi or maayong gabi, buenas noches. At ito, nagbabalik na naman tayo sa ating buting channel as usual. Amplifier na naman, meron na naman tayong concert clone na EB502 USB. So di ko alam anong problem, walang sinabi sa akin, basta iniwan lang dito kasi wala, busy tayo sa solar mga lods. Baka hindi ito tumutunog kasi di naman dadalhin kung tumutunog. So yan, at ito yung ibabahagi ko sa inyo. So ito yung sabay-sabay natin sisilipin. So yan, maraming salamat mga lods, sa walang sawang suporta sa aking buting channel. So yan, at magandang buhay sa ating lahat. At yung mga suki ko dyan, thank you. At bumabalik na naman kayo ulit. So yan, nagkukomment na naman sila, namimiss ata ako eh. So yan, yung mga ano ko dyan, yung mga suki or mga hindi pa nakasubscribe. So ito, bago natin ito i-open ay inanyayahan ko po kayo pakisubscribe sa aking munting channel, ano. So ayan, at kung gusto nyo pong bumalik or ma-notify, i-hit nyo lang yung red bell button dyan sa side, no, sa baba ng subscribe button. So at ilagay sa all para laging updated. So open na natin. So ayan mga lods, itago ko muna yung camera. Gugulatin ko kayo. So ayan, grabe, na-surprise ako grabe man. Nahiya pa yung kalawang, ni na lang kinain lahat. So grabe to, parang patapo na ata to. Grabe mga lods. At may history na ng repair. So ito na naman, galing na naman ng mga tech na barubal. Ayan, pinuto lang yung paa, and then ewan ko kung anong pinalit-palit. At manhead, di nakita yung kalawang. So hindi naman to nabasaan mga lods, ano? Hindi naman to nabahaan. Nabasa lang siguro talaga, tumulo sa taas ng takip. At ayan ang nangyari. Kung ano yung, di natin alam kung ano yung tumulo, or baka inihian to. So ayan, at ayan, pinag-short na, galing na nga tong technician. So ayan, may alam naman, baka nanood sa YouTube natin. So pinag-short niya yung pinag-short niya yung ground, so binaypass na yung kanyang itong selector ng speaker. So ito, recondition na naman to as usual, recondition. So parang naihian to or something na nakatulo dito. Grabe pati yung speaker natin, relay, speaker, itong relay natin lusaw na lusaw. Mukhang siguro nagsabi naman yung may magbahanda naman siyang magbayad nito. Big time ata. Kung magkano daw yung singil natin, ma-restore lang ito. Pa-restore to nito, recondition, restoration na to. Grabe, pati yung mga 5 watts natin. Buti hindi naman kinalawang. Ano lang siya, nag-corrosion lang siya. Pero tignan natin kung ano pwede gawin dyan. Kung kaya pa na, pwede palitan lang natin lahat. Ito relay, palitan din. Wala na to. Ayan, lusaw. Grabe yung speaker siguro nilod nito. Bakit nalusaw ng ganyan? At yung ating capacitor as usual maliit. Pero check na lang natin to. Pero hindi to mabot ng to. Kasi sobra, mas maganda pa yung mga yung mga ganito. Tingnan nito mga lods, ito. Na 63 volt na 10,000. Ito sobrang liit na din. Hindi na to totoo na na 10,000 UF, no. So ito ay nasa na lang to, nasa 4,700 UF. Kagaya yung sa yung sa mga 502 na 502, yung mga sa 302, no, ang size niya, yung laki niya. So ayan, ubos talaga kahit yung mga yung ating diode, no, na 27 volt Zener diode ay tinalaban ng kalawang, kinain. So ito, lalaban natin to at re-recondition o restoration naman to. So di na tayo, no worries na tayo sa kalawang kasi papalitan naman natin. So iba po yung yung bahas talaga, as in kasi yung pag huhugasan natin din sabay palit or huhugasan na sabay patuyo agad ay hindi po yun basta-basta kalawangin. Basta't wag lang kalimutang i-treat ng ating lacquer spray paint, So ayan, continue lang tayo. Tanggalin ko muna lahat ng mga need tanggalin at ating lalabhan at ating isasabit at bukas natin to sisimulang baklasin. So kasi nga ay alas 10 na tayo ng gabi. So pahinga din tayo. And then kasi nga ay mababasa pa naman ito, hindi natin pwede gawin. So bukas busy tayo sa solar. Meron tayong setup na na 86 kilowatts, So yun. Na 5 piraso na DE 16 kilowatts inverter hybrid. So bali 6 na battery. So
i-share ko na lang din sa inyo bukas. So naka-start na ako kanina, so may naidikit na ako doon. At wiring na lang yung kulang. So eto, continue na lang tayo. So ito na mga lods, natuyo na yung ano natin, binilad ano. So ayan. Grabing kalawang mga lods. Ayan oh, hindi ko talaga natanggal yung kumbaga parang lamat ng kalawang. So mamaya tatanggalin natin yan gamit yung ano, yung rust converter. Kasi natatanggal yan ano, sa rust converter. Grabe oh. Sa kanyang relay. Ubos na ubos. So dito ang dumi. Hindi na kuha ng kalawang. So tatanggalin natin ito, ililinisan natin para magmukhang bago ulit. And then yung mga need palitan na output transistor ay papalitan natin. Pati yung mga driver nito ubos talaga. Pati yung sa ating ano UCP. Ito dito kinalawang na din. Ayan, oh. So overcurrent protection ano. So yan, ubos so yan. So burado na yung ibang ano, mga parts number. So madali lang yan, basic lang yan sa atin. Kasi halos araw-araw lang tayo nag-repair ng ganyan. So yan o, grabe. Malaki-laking trabaho to. So gaya pa rin ng dati, air condition. Then dito naman sa kanyang ano, ay okay na, nalinisan na din natin. So okay pa naman, di ba nalusaw. Kanya tone control. Need lang ata natin palitan itong mga ano, potentiometer kasi kinalawang ng mga lods ayan, no? So naglo-lose contact na yan at need na yan palitan. Ito sa pinaka master volume board niya at selector. Buo pa naman yung mga ano, mga resistor, wala namang kinalawang. So check na lang natin yung ano kasi medyo kinalawang din tong master volume niya. Then sa kanyang input board ay konti lang din yung need palitan na resistor. So ayan. So ito sisimulan na natin tong bunutan mga lods ano. Kasi nga ay kukunin daw ito ng may-ari. So update tayo at ayan. Yan lahat ng parts ng ating EV ano, concert na ni-repair natin, clone. At yan. Tinanggal ko muna lahat. Ito yung relay niya, tutong na tutong oh. Iyon oh. Grabe to. Ayun oh. Surprise. Tinanggal ko lahat kasi grabe ang dugyot. So naiwan lang yung red subel at itong regulator din naman kinalawang. Yung tong diode. So yung ibang malaking diode tinanggal ko rin para malinisan ko ng maayos no. Yung pati yung dito tinanggal ko din. Pero buo pa naman. Ayan yung output transistor, so check na lang, isa-isahin lang natin mamaya. So ayan at lilinisan ko to para naman may balik natin to. Para kapag nagpalit na tayo ng ano, ng jumper, yung ipapalit natin ni jumper ay copper ano. So copper yung ipapalit natin. Para medyo naman tatagalan naman kalawangin. And then iti-treat natin. So yan yung ano niya, case niya. So naripin ko na yun sa loob kasi nga kinalawang naman din yun ano. So yung color orange, di ba? Ang ganda rin tignan yung orange. So tignan natin kung may lagay na natin to sa loob. Ayan. Yung kulay brown ng board. Ayan. Choco orange. Choco orange. Ayan. Continue lang tayo at lilinisan ko muna to. So ito na yung amplifier mo sir kung manonood ka man, or madam kung manonood ka sa ating video. So for evidence na din at kasi hindi naman nila nakita yung laman kasi nga direktang dinala. Basta hindi daw tumunog, pero ganyan pala yung sitwasyon ng kanilang amplifier. So siningil ko ng 2.5. So yan, di ko pa alam kung may buo dyan. Kasi sa tingin ko parang may history na siya ng repair na may mga pinalitan lang ano. So hindi naman totally talaga ano. Kumbaga yun nga yung mga galawan dito sa mga teknisyang iba ay repair lang. Kung kinalawang man yan ng parts ay problema na yan ng amplifier, hindi problema ng technician. So ayan. So ito natin i-restore natin. So restoration to. So ayan, continue lang tayo. At susubukan natin tong MG 440 kung matanggal niya tong mga kalawang na nasa board ano. So kasi pag i-thinner natin to, di na kaya to tanggalin. So subukan natin muna sa thinner. Saan yung thinner natin? Ito.
Kasi yung mga stain na naiiwan hindi na matanggal yan. Katulad nito oh. Hindi na matatanggal mga lods. Matuklap na lang yung ano. So try natin tong ano natin. Tong MG440. Tingnan natin. Kulang tayo konti sa ano lang, takip lang. Kasi ano to, mainit sa kamay mga lods. Parang perichloride siya. Panlinis ng copper. So try natin. Kung kaya niyang tanggalin yan. Then ano natin mamaya sa tubig ano. Basahin ulit, din patuyuin na natin. So hindi naman tayo mabilis ano, kan mabilis lang 'to matuyo, kay hot air na lang natin kasi wala nang mga parts. Tingnan natin kung kaya tanggalin niya yung mga kalawang. Kung i-thinner kasi matuklap, matanggal lahat ng ano nakasulat. Wala na nga yung iba eh. I-memorize lang natin ito mamaya ang paglagay. So, ayan. So yung mga gusto yung video natin mga lods, huwag kalimutang i-like at pa-subscribe na din kung hindi ka pa nakasubscribe. Padaan na kung napadaan ka lang dito or napasilip sa aking munting maliit na bahay. Sa ano pa maliit na palisdaan, sa mga vlogger pa maliit na palisdaan. So yan. Kasi at least kahit papaano ay nakakatulong din naman. Pambayad ng wifi. So itong ano na to. Mainit kasi itong mga lods sa kamay. Nakakasunog ng balat to. Ito. Yung mga ano, yung kumbaga yung mga kung may kalyo ka sa kamay matatanggal. So yan oh, parang natanggal naman. So ayan, try natin i-brush muna, then hugasan natin. So legit nga mga lods, natanggal nga yung kalawang. Ayos to panglinis ah. Pati sa likod nito lilinisan din natin. Kasi nga ay kinalawang din yung ano, copper side. And then ititreat na lang natin ulit ng ating ano, pati dito oh. Ayun oh, natanggal nga. Ayos ah. Sa sobrang init oh, grabe lumambot oh, mainit talaga siya malod, lumambot yung parang rugby. Grabing chemical to. Kaya ito yung mga ginagamit ko pang linis ng copper. Talagang natatanggal talaga yung ano niya. Yung ano, makintab talaga yung board pagka ito yung ginamit mo. So, tanggalin nga natin to dito kasi nag-yellow na yun dito eh. Maingay si Makoy. Ito, kinalawang din to dito eh. Medyo may kakatihan lang siya konti. Ayan o. Pero malinis siya mga lods, ano? Fairness. Ayos din. Pero yung mga kinalawang talaga na jumper, need talaga palitan. Pangit na din kasi tignan. So ito, grabing kalawang dito oh. Tanggal na talaga yung mga sulat niya. Dapat alam mong tumingin sa mga ganitong sign o sa wala nang ang sign eh. Kailangan alam mo yung kung paano ang takbo ng ano ng mga parts kasi burado na. Mga clone na concert. Pero yung mga original din naman natatanggal mga lods ano. Ayos naman. So ayun yung mga bata sa labas. Yan muna natin hanggang sa ano. Ayan oh, malinis na siya. Tingnan natin kung matanggal. Pero legit man siya, natanggal talaga yung mga ano, yung parang yellow na stain. Dito sunog na sunog yung 22 ohms na ano.
pang supply sa ano, kung nagpa-function pa kaya yung ano nito, yung pinaka USB board niya. Sunog na sunog yung dito, no, kung nakita nyo sa video natin, yung 220 ohms sa sunog na sunog. Iba yung amoy niya mga lods, tatang. Grabe. Ayos, oh. Tanggal na yung dito, yung parang na-stain na ano. Then i-wash natin to ng plain water lang. Then hot air natin. Yung dito, ayan ako, nag-corrosion siya mga lods. Try nga natin talagyan. Yung corrosion ano, nag-corrosion yan siya. At yan dito, corrosion, oh. Laging iyak si Makoya. Ayun, oh, tingnan nyo mga lods. Legit na ano talaga mga lods. Papakintabi niya talaga yung copper. Maganda pang linis ng na-corroded na ano, na corrosion na copper side. And then lalagyan natin yan mamaya ng maska, no, UV ink. Yung green ito, oh. Tatakpan natin ulit. So ganyan tayo magtrabaho. Ganyan ako mag-alaga ng amplifier ng customer mga lods. So kung dito naman yan lalaling sa akin ay money back guarantee naman po yan. Kaya hindi kayo mag-ano sa amplifier nyo. Alagang-alaga po natin yan. Corrosion din dito. So yun, no? Yung parang itim-itim natatanggal niya mga lods. Diba? Yan dito. Ayan, oh. Malinis na. Corrosion. So, konti pa. Lagay tayo konti. Kasi kung isasabon-sabon lang at saka yung ano, ay hindi matatanggal ito. Lalo na pag itinay mo itong ng mga corrosion, ay iitim lang siya. Para sinusunog lang ng ano, hindi naman tinatanggal. Ito talaga legit na sunog tapos malinis. Susunugin niya yung ano, yung corroded na line. And then ayan, oh, makikita niyo malinis na yung line. Lumabas na yung pure copper, yung copper talaga. Yung copper. Pagkatapos natin to linisan, i-treat natin. So, pero pagkatapos na nating ano, malagyan ng mga parts kasi nga pag i-treat natin na to ng yung clear paint natin, ay mahihirapan na din tayong mag-resolve kasi mangangamoy ano, iba yung amoy pag nasinusunog ng solda. Need mo mag-blower, baka masira yung lungs natin. At mauna pa tayong pumanaw sa amplifier. So, ayan, ano ko muna, pause ko muna yung video, hugasan muna natin. So, ito na mga lods. Napatuyo na natin. So yan, oh, malinis na. Diba? Ganyan. Akoy. Huwag maingay. So ayan, malinis na mga lods. So ito, taniman time na naman to. Grabe, wala na yung bang ano, oh. Wala na yung mga value niya. So konti na lang yung naiwan. Dito wala din, burado lahat. So ayan. Ito, malinis na din tong heatsink ng ano, nalinisan na natin. So ito, continue lang tayo at taniman ko na. Kuha lang ako ng mga parts. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Gayos ka? Ayos. Tapos ano man yan? Okay na yan?
Magtunog na yan? Ha? Magtunog na yan siya? Ha? Oo. Yung color. Saan mo nilagay yung lead ni daddy? Oh? Saan yung solda? Ha? Saan ang solda? Yung sila. Oh, tapos saan yung lead? Wala na nga yung lead. Tinapon mo yung lead eh. Ha? Saan yung lead? Ha? Yung tester. Saan ang tester? Ha? Saan ang tester? Nasa bag siguro? Kunin mo ang tester? Ha? Nasa bag. Kunin mo ang tester. Okay. Kunin mo. Mag-tester ka dyan. Oh, sige, mag-ayos ka doon. Ayusin mo, opo. Ayusin mo pag mahulog. Hilain mo. Oh. Sige, ayos ikaw doon. Ayos? Opo. Sige. Ayusin, yung tester, ilagay mo. No? Ilagay mo doon ang tester sa taas. Guys? Yan o, doon yung tester. Iniwan mo sa bangko yung tester. Nasaan na yung tester mo? Di mo makita. Ha? Di mo makita ang tester. Nasa likod mo. Ha? Opo, wait lang. Ako na magtanggal. Patayo mo. Doon, baliktad. Ha? Baliktad. Oh, doon. Okay. Tribido ka talaga. Oh, sige, tester na ikaw. I-testing mo daw kung magtakbo. O, yun na. Tignan mo yung ano mo. Kikyo? Ha? Tignan mo yung ano mo. Doon. Tignan mo yung tester mo kung magtakbo. Sige daw. Dun. O, yan, nagtakbo. Oh. Tignan mo doon. Tignan mo yung tester mo. O, nagtakbo. Tagbo. Yan o. Nagtagtiyo. Ha? Short naman yan. Ha? Short. Sira. Ha? Sira. Fresh. Saan yung screw? Tanggalin mo yung ano, tanggalin mo yung transistor, oh. Kunin mo yung screwdriver. Ha? Tanggalin mo yung transistor. Ha? Tanggalin mo yung transistor, kuha ka ng screwdriver. Hindi, yung screwdriver, oh. Yan, kunin mo. Tapos tanggalin mo yung doon, yung transistor, yung output. Oh, yan, yung output tanggalin mo. Ayusin mo. Hindi mo yan output, sa heatsink mo yan. Ito, oh, screw sa, ito ba, screw ng transistor ba? Ito, screw ng transistor, tanggalin mo. Ha? Okay. Urong, mahirapan ka man. Iurong ang upuan. Ha? Oh, sige. Lapit natin. Sige, tanggalin mo. Tanggalin mo. Ha? Tanggalin mo na. Matigas? Ha? I-plies mo na lang. Guys? O, kunin mo yung plies. Huwag na yan ang screw. Sauli mo yung screw. Isauli mo yung screw. Ito plies gamitin mo. Iano mo doon. Mag-plies ka. Guys? Opo, yung plies gamitin mo. Sige, plies. Cutter yan. Ha? Plies. Guys? Opo, yan. Oh. Guys? Guys? Huwag mo basagin yan. Ha? Okay? Sige. Bunot. Di mo matanggal. Kamayin mo na lang. Sige, kamayin mo. Ano tawag dyan? Ano tawag dyan? Anong tawag? Resistor yan ha. Huwag mo kalimutan. Ano yan? Ano tawag dyan? Ano tawag dyan? Resistor. O saan yung ano? I-brush mo. Dirty. I-brush mo. I-brush mo yung board. Dirty ang board. Ha? I-brush mo. Lagay mo na yan ang plies. Aba. Oh. Brush. Brush. Sige. Brush mo. Dirty. Ha? Ano mo yan mga tinanim mo? Hindi mo yan tama yung pagtanim mo. Ito. Nilagay mo sa butas kapasitor. Sana naman yan malaking kulay black. Dapat malinis ang gawa. But
Opo. O, tama na. Sana yung pump. Yung soldering pump. Kunin mo nga yung pump. Opo, kunin mo. I-pump mo yan dyan yung butas. I-pump mo yung butas. Opo, ano mo yan. Tatalikod mo. Ano mo yung board. Ibali mo yung board. Baliktarin mo yung board. Baliktad mo yung board. Yan resistor dito yan. Oh, ito. Tignan mo yung sign. Oh, yan. Oh, may sign. Oh. Yan. Yan mo yung suksok. Sige, suksok mo sa butas dito. Oh, ito. Oh. Oh, dyan. Dyan. Sige. Ayusin mo. Yan. Oh, may sign man siya. Oh. May sign man yan. Oh. Oh, may sign yan resistor. Oh. Okay na, may nagtawag na kay Daddy. So ayun mga lods, magtatanim na tayo. So ito yung mga binibenta natin sa ano, ito yung binenta natin sa Shopee, no. So ito yung complete parts na pang recondition. So hindi kasama yung 5 watts na resistor, diodes, yung relay hindi kasama, yung output transistor hindi rin kasama. So yung dito lang sa driver, yung dito, basta mga resistor na pang ano, pati yung dito na mga resistor, dito sa kanyang surround, kasama, no. Pati yung dito sa kanyang relay section, kasama din. Pati yung mga 104. So ito yung complete parts. Hindi lang yung kasama kasi minsan kasi hindi naman yan basta-basta masisira yan dyan. Importante kasi yung dito, yung sa driver. Minsan pag nag-DDC out yan, hindi nagkiklik ang relay. Kapag ka nahirapan ka mag-trouble, palitan mo na lang direkta. So yun lang. Ito yung complete resistor nya. So white na resistor. So yung blue kasi ay yung dito lang. Exclusive ko lang. Mahal din kasi ang blue mga lods. So mura lang naman to binupost ko sa Shopee kasi nga malaki din ang kaltas ni Shopee. Nasa 400 plus lang yung ano nito, presyo ko sa Shopee, and then kakaltasan din kasi ng 100 plus ni Shopee ano, so kaya ginawa ko siyang 400. So kaya yun, kung gusto niyo namang ano, hindi na kayo mahirapan sa pagre-repair. Hindi kasama yung 27 volt kasi bihira lang naman, pwera lang kung ganito talaga yung sira ay need palitan. Pero kapag nasira naman yung 27 volt, pwede lang naman kayo mag-chat sa akin na kailangan nyo ng 27 volt. So isama ko lang siya kapag nag-order kayo ano. So ayan. So start na natin. Fast forward tayo magtanim.
Lods, ito. Yan yung ano na. Yan yung ano natin. So, yan yung parts natin kapag bibili kayo. Yan yung matatanim nyo sa inyong amplifier. So, yun. Sumobra nga ako ng ano, may sobra nga akong 33k na ano, na siguro napasobra yung paglagay. Then isang sobrang 104. So, depende naman kapag minsan ito tama naman yung 104. Minsan kasi ay katulad ng original, medyo kukonti lang yung ano, mga 104. So, ito yung sinunod ko na ano, na board. Para kung susobra man ay sa inyo na po yun ano. So, ayan. So, ito lang yung mga, yung hindi ko sinali is itong ano, capacitor ng ating relay. At saka yung capacitor dito. Pero pwede lang kayo mag-request or isasama ko na lang, dagdagan ko na lang doon sa ano natin, sa presyo. Isasama ko na lang mga to. Yung ikisa naman, no. So, babaguhin ko lang yung ano ko doon, list. So, yung sa 27k, basta mag-ano lang kayo. Kung kailangan nyo, ay lagay lang kayo ng, mag-chat lang kayo sa akin. Kasi, ang hirap hanapin na resistor na to mga, resistor ng sinadayad na to mga lods. Hirap hanapin sa online. Meron naman benta konti lang, so lugi tayo sa shipping. So, hindi ko alam, nagchat-chat ako sa mga seller na yung ano, mga wholesale na price. Kasi pang maramihan yung kukunin ko 1,000 pieces. So, hindi naman nagre-reply, hindi naman nagre-response. Kasi para isang ano lang ba, alam mo na yun. Yung isang bilihan lang ano, kasi nga yung shipping natin ay need natin para hindi tayo lugi ano. So, ayan, tataniman na natin yung mga ano, itong mga resistor na 5 watts. Di naman yun, okay lang naman yun. So, lilinisan lang natin yung mga paa. And then, check natin to ngayon, itong mga output transistor. So, ayan. Ito na mga lods, papalitan natin tong ano, itong mga transistor niya na kasi pangit tignan. Actually, merong sira ay kinat doon sa likod. So, itong board niya pala ay meron siyang ano, so dinugtong ko na lang yung iba. Yung mga ito, may mga putol-putol din pala to siya. So, yung iba kinat nila, no, hindi na dinugtong. So, may mga hindi na sila dinugtong. Yung sira, hindi na nila dinugtong. Kumbaga, tinanggal nila sa ano. So, ayan, ito mga transistor, bali ano, pinalitan ko na lang, nilahat ko na lang. Ito, may halong sira to. Ito dito, kasi maiksi, pangit tignan yung mga paa niya. Ito, tatlong A19 na 41. And then tatlong C5198. Then ito yung papalit natin sa kanyang capacitor, 80 volts, 10,000 UF. And then ito na yung relay na bago. So ayan, 12 volts. Then ito yung mga capacitor na ipapalit natin. So nilubos ko na lahat, nilahat ko na yung mga capacitor dito. Then yung resistor, ibabalik natin yung 6 na piraso. So yung dalawa, putol yung paa. Ito pangit na tingnan, putol. So papalitan natin ito ng bago. So ayan, itatanim na natin to. So ito mga lods, natapos na natin yung ating main amp. So yung regulator na yung dito no ay sira. So wala akong stock. So meron ako yung SMD type. So dito sa likod ko dinikit. So ayan, supply ng ating USB no. So tigtitignan pa natin kung buhay pa yung USB nito kasi nga ay nasira tong kanyang pinaka-regulator. Mas 2805. So ito lalagyan natin to ngayon ng UV ink, itong mga tatuklap yung mga So ayan. So ayan yung natin. So kang bago na ulit. So yung original tong capacitor, pinalitan din natin yung dito. So original na capacitor. So yan, bago na to lahat. Yung mga kinalawang dito, palit na lahat ng resistor. So yun no. So ito, UV ink ko. UV ink natin. So tutusukin lang natin tong natin, pinaka UV. Kaya natin dito.
So meron tayong ilaw na ultraviolet. Saan yung flashlight natin na ultraviolet? Where are you? Sa pinipili na yung lapag yun. Kalimutan ko bago ko lang ginamit yun. So lagyan ko muna. So yan yung video natin mga lods, medyo mahaba-haba no. So ano kasi natin yung video natin. So kinat ko na nga lang yung pagtanim natin, baka mauumay na kayo dyan sa kakanood no. Kaya sinishare ko lang din kung paano tayo magtrabaho ng isang amplifier. So yan, hindi po biro mag-recondition mga lods kasi yung mga ano natin dyan, iisip nyo mabilis lang ay maproseso po. Buti nga ako kompleto na yung pyesa ko. Sa problema sa akin yung mas matagal kung maghahanap ka pa ng parts, bibili ka pa ng mga parts ano. Para iwas ano to mga lods, short or ground sa likod no. Kasi minsan maiwasan na magka ground itong pagka naghihinang ka ay baka magkaka short itong mga line. Basta-basta mag-recondition, restoration. So ayan mga lods, huwag kalimutan i-like yung video natin. So tahimik tayo kasi gabi na, alas 12 na. So bukas na din tayo ito mag-test at tapusin din natin yung bukas yung yung tone control. So kanina pa tayo dito mga alas nag-start ako kanina man mag-recondition nasa alas alauna no, alauna mga lods. So yung kanina nag-start tayo alauna, so natapos tayo ngayon. Nagpahinga din ako kanina kasi inuutusan din tayo. So bumalik ako mga alas 8. Tapos ako magbunot kanina mga alas 3 ata yun. So galing alauna hanggang alas 3 din nagpahinga ako. Idip-idip konti.
So ito ngayon 12 na, patapos na tayo. Ito na lang yung anuhin natin. So bukas na lang yung tone control at saka yung ano, yung mga need pa doon palitan ano. So ito yung dito yung nag-short mga lods, nag-short yung relay natin, ano, sunog to pati sa likod yung board. So lagyan natin ng UV ink. Ito nag-corrosion din siya. Hot air natin mga lods. So para tuyo or magpantay yung ating dun saka natin yung UV ink, UV light.
So ito na yung UV ink na, UV ink, UV light natin. Mga 10 seconds lang, tuyo na siya mga lods. Tutok lang natin sa ano niya. So ayan. So yun o, tuyo na siya mga lods. Yan, tuyo na yan. Wala na sumasama. Grabe yung UV light. Ito lang kaya pala tinawag na UV ink. Kasi ito lang, itong ilaw lang makapagpapatuyo nito. Kasi pag ibilad mo sa araw, matagal matuyo. So ayan, takpan na yung mga corrosion So hindi na nakakatakot gamitin to. So ito, continue lang tayo bukas mga lods. So doon na tayo sa tone control and then makapag-audio test na tayo, no. So ititreat ko rito para bukas to yun na din. Titreat ko itong mga piyesa nito. So ito mga lods, continue tayo. Natapos na natin. So yan, mukhang bago na ulit yung amplifier ni sir. So yung tone control okay na din. At balik na lang natin sa case. Yun, pumasok na. So yung input, ito, input board okay na din. So yung pinaka master volume niya ito. So buo pa yung niya, pinaka master volume potentiometer ay mukhang bago pa nila pinalitan. So yun nga, kasi nga galing na to sa ibang tech na repair na. So di ko na lang pinalitan kasi goods pa naman sa tester natin, wala pa namang sablay. So yung tinester ko na kanina, yung 5 volts natin, yung in-improvise natin ng SMD type ay okay na, meron na siyang 5 volts na binigay. Then ito, supply natin tone control. Naka-board ng master volume natin. So pala tayo nito, nag-treat pala tayo, baka na pinaka pins. So ayan, baka nagustuhan yung video natin mga lods, ay huwag kalimutang i-like. Ayan, talagyan natin ng thinner para matanggal yung mga clear paint na pinintura natin, para magka-contact naman. Ayan, lagyan natin ng lock. So yun, gusto magpapa-shoutout, comment lang sa baba ng ating video. So yun, may tumatawag sa atin mamaya na po. Papa-home service na naman yan. Ang kanyang video okay sa bahay. Madam Mercedes. So balik na natin. So pause ko muna, sagutin ko lang to. Continue lang tayo, sagutin ko muna tong tumatawag, baka importante. So, continue tayo. At naputol, may tumawag. So Megavision daw, nagahang. So
So pinadirekta ko na lang doon sa ano, kung saan siya bumili kasi may warranty pa naman. Sabi ko direkta na lang doon. Ito ata ito dadaan. Dito pala. Tali ko muna. Chat mamaya na kayo mga nagchat-chat. Daming nagchat-chat sa page ko, no. So yan, tapusin ko lang tong vlog natin. Yan, may bago na naman nagchat. Antay lang kayo. Tapusin ko lang tong vlog ko na to. So yan, huwag kalimutang i-like ating video mga lods, ano? Ulit-ulit lang tayo. Yung mga hindi pa nakasubscribe, baka naman ay pa-subscribe na po, ano? Yung blower pala. So ito yung blower nya. So tignan natin kung success tong ano natin, recondition. Input natin. So mamaya na sir. Antay-antay lang. Ang mamadali, nagtatanong lang naman. Ano ba itong ano na to? Kanina hindi ako nag-vlog, hindi nagtutunog-tunog yung cellphone ko. I-airplane mode ko na lang kaya. So yan, balik na natin. So yung fuse pala nilipat ko sa loob, ano? So ito. Kasi yung dito nabasag yung sa kanya, so nilagyan ko na lang ng ano, screw yung nut, ano, para walang butas, baka diyan papapasok yung ano, yung mga maliliit na insekto. Sana yung wire nito dito. Meron pa pala yung speaker pala natin sa ating surround. Yun, and then ating output ng ating USB board. Then itong ano to, saan to? Dito ata to sa ating ano, input, or dito, pwede rin dito. Dito ata to sa taas, galing sa input board papuntang master volume. Then itong input ng ating main amplifier. So ito na. And then itong ating A and B, or sa ating tuner selector. Ay, baka yung ulo natin sa cellphone. So yan, gusto magpapa-shoutout, comment lang sa ating video mga lods, at i-comment nyo na din kung anong lugar kayo, no, para makita din natin kung hanggang saan yung video natin umabot. So talik muna para malinis tignan. So ngayon ito naman si kulay orange na naman. Orange. So yung isa andon, natuyo na yung yung board. Yung kasi ito pasing ito. So yung isang original na concert. So yun yung isusunod ko dito. Meron pa to next, at andon din concert din. Iwan ko clone ata, parang clone din yun. So yun, recondition din. O repair lang ba? So tatanungin ko ulit si customer. So sisilipin ko muna kung ano yung
problema or kung need na i-recondition lang natin. So yun lang yung mga basic ko dito na repair, recondition. Yun lang yung talaga kasi kailangan naman, nakikita nyo sa video natin, grabe na yung kalawang. Kumbaga need na talaga i-recondition, ano. Kakaya naman di pa natin i-recondition. So kalawang na yung ano, kahimtang. Kalawang na ang kahimtang, mga Ginoo. Ito. So naka-bypass na yung ano natin dito, hindi na natin ano, kasi binaypass naman din nila. So lapit na maubos yung ano natin, cable tie. Dami niyan, bali 1,000 pieces yun. So yung capacitor pala, hindi ko pala nalagyan ng pandikit. Lagyan ko muna siya. Ano yung ano ko? B7000. Ito. Para hindi siya gagalaw-galaw, ano. So and then ang speaker out natin. Iya. Yun, pasok. Lagyan ko muna ng lock. Yan na, laki na ng butas. Laki kasi na nilagay lang screw. Yung screw ng pan yung nilagay nila. Maluwang na yung maluwang na yung lagayan ng speaker. Yung sana niya, pinakalock. Yung dalawang ano, kasi tinanggal nila yun dito sa pan, tapos nilipat na dito sa likod. So mamaya na natin yan i-final ano. Itong ilalak muna natin itong ating surround. Minsan kasi sumasayad to sa body, no, sa case. Magkaka-short pa tayo. Mag-create pa ng hangin yan. So dami ng kulang na ano nito, na ano ba yan? Yung screw. Then yung heatsink, isang screw lang muna para sa ano, sa body, sa chassis ground, ano. Excuse me. So yan. Tutunog kaya to? So testing muna natin i-power kung mag-click ba yung relay natin. So yun, umanda na yung blower. Ayun, nag-click yung relay. So smooth na smooth. So ito, try testing lang natin, partial testing. Speaker. So may USB naman to. Lagay natin sa USB. Ayun, naka-balance. Testing muna natin. Ano lang, suksok lang muna natin. So yung USB natin, tingnan natin kung tutunog. So walang tunog. Sorry, lakas. Ano pala dito, kulang sa doon. Isagad natin yung ano, volume natin. So sira pala itong master volume. Ayun, oh. Hindi natin palitan.
Kahit i-off natin may kaluskos, ayan o. So, tumutunog na yung ano natin, normal na. Okay na yung tunog niya. Nawala na yung kaluskos niya. No, okay. Kulang lang siguro ng kuryente. So ito, pero palitan na lang muna natin. So palitan ko muna mga lods para ano naman, ay smooth na smooth, no. Ayos ano man. Opo, wait, punta lang ako doon na. Okay, kunti lang tayo mga lods, palitan ko na master volume. Mga lods, at naibalik na natin lahat ng knob and then napalitan natin ng master volume ano. So 100k yung pinalit ko. So wala akong ano 50k. So pwede lang naman 'yan. So 100k yung pinalit ko no. So ayan oh. B100k. So ayan. So ito power natin. So yung pinalit ko pala dito na resistor, ginawa ko na lang siyang isa kasi dalawang 100 ohms na ka-series ano. So ayan, pinag-jumper ko na lang yung isang 100 ohms. So 390 ohms yung nilagay ko na 3 watts or 5 watts. So pwede lang yan. So tamang init lang naman. So ayan, power natin. Ayan, nag-click na yung relay. So smooth na smooth lang. Yan, tunog bago ng mga lods, ano? So mukhang done naman na tayo mga lods, ano? So hanggang dito lang siguro yung video natin. So yung gusto magpapa-shoutout at comment lang sa ating baba, sa baba ng ating video, sa ating baba. So ayun, anong baba yan? Ayos. Lakas mga lods. DJ Wowie Remix.
hanggang dito lang yung video natin mga lods. At thanks for watching ano. So, ayan, magandang buhay. Bye-bye.